Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na ito, aalamin natin ang buhay at karera ni Hill J. Puyat, isang kilalang negosyante at politiko sa Pilipinas. Samahan niyo ako dito sa Pinoy Wisdom. Si Hill Joko Puyat Sr. ay ipinanganak noong ika-1 ng Setyembre taong 1907. Anak siya ni Don Gonzalo Puyat, ang nagtatag ng isa sa mga unang negosyong imperyo sa Pilipinas. Bata pa lamang ay nahubog na si Hill sa mundo ng negosyo, kaya't hindi nakatakatakang kumuha siya ng kursong commerce sa Universidad ng Pilipinas kung saan siya nagtapos bilang top sa kanyang klase. Bilang isang batang propesor ng ekonomiya sa Universidad ng Pilipinas at kasapi ng Rotary Club of Manila, mabilis na napansin si Hill Puyat dahil sa kanyang husay sa pamamahala ng negosyo. Dahil dito, siya ay hinirang ni Pangulong Manuel L. Quezon bilang Dean ng College of Business Administration sa edad na 33, na siyang pinakabatang dean sa kasaysayan ng universidad. Noong 1951, nahalal si Puyat bilang senador ng Pilipinas at nanilbihan hanggang sa ipatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law noong 1972. Siya rin ang naging Pangulo ng Senado mula 1967 hanggang 1972. Bilang isang mambabatas, kilala si Puyat sa kanyang mga reforma at inobasyon, partikular sa kontrobersyal na paggamit ng pondo para sa mga pampublikong gawain. Si Hill Puyat ay ikinasal kay Eugenia Guaido, isang accountant at pioneer member ng Philippine Institute of Certified Public Accountants, PICPA. Sila ay nagkaroon ng 7 anak. Malaki ang naging kontribusyon ng kanyang pamilya sa larangan ng negosyo at serbisyo publiko sa Pilipinas. Si Hill Puyat ay pumanaw noong ika-23 ng Marso taong 1980 dahil sa cardiac arrest, isa sa mga komplikasyon ng kanyang asthma attack. Siya ay inilibing sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Ang legacy ni Hill Puyat ay buhay pa rin sa pamamagitan ng mga negosyo at institusyong kanyang itinatag, gaya ng Manila Banking Corporation at Loyola Group of Companies. Ang kanyang pangalan ay ginamit din sa isang pangunahing lansangan sa Metro Manila, ang Hill Puyat Avenue, na kilala rin bilang Buendia Avenue. May alam pa ba kayong ibang detalye tungkol sa kanya na nais ninyong ibahagi? I-comment nyo lang sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kwento ng mga kilalang personalidad sa ating kasaysayan. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.